Hi! How are you? How are you? I'm Anaya Mujib and welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, naimbitahan na naman po tayo sa isang okasyon dito kasi ito na yung season ng mga kasal, ng mga engagement. So, for today, engagement naman yung pupuntahan natin. At samahan nyo kami, samahan nyo ako kung anong mangyayari. Ayan, maingay na naman si Babu. Opo! At si dal talaga ng Babu namin. So, ayan, maghahanda na kami, magpre-prepare na kami, at tingnan natin kung ano yung mga preparation. Kasi first time ko lang din umattend ng engagement. At obserbahan natin kung ano yung mga mangyayari. So, yes! So, excited na umalis si Babu. Bye! So, ayan, maaga kami umalis ng bahay para dumalo dito sa okasyon na to. Ang engagement ay mag-uumpisa ng tanghali. So, ito, nagmamadali na kami. Kanya-kanya na kami mga gawain. May mga nagluluto na ng tinapay. May mga naghihiwa na ng mga gulay. Tapos, yung iba naman, yung ibang mga lalaki naman, nagluluto na sila ng main dish o yung mga karne. So, minamadali na ang lahat dahil alas 12 o alauna, mag-uumpisa na yung okasyon. At dito, yung engagement, totally different doon sa kasal at sa mehendi. Lahat ng gastos, lahat ng gagamitin ng bride is sagot ni groom. Mula sa makeup artist, sa mga accessories niya, sa damit niya, sa sapatos, basta lahat ng gagamitin ni bride is sagot ni groom. So, ang laki ng tipid ni Mujib sa akin, ibig sabihin. Dahil wala siyang ganun. Tapos, lahat ng mga alahas niya, lahat ng mga susutin niya is galing din kay groom. So, ang galing lang. So, ayan. Naghahanda na yung mga kanya-kanyang kamag-anak namin. Lahat ng kamag-anak dito nagtutulungan para sa celebration na to. Hindi na sila umuupa ng magluluto o mag-aasikaso para mangyari yung okasyon na to. So, ayan, sila auntie, si mama. So, ang engagement kasi dito isang araw lang at madalas nangyayari yun sa hapon. So, umaga pa lang aga namin nagising para dito. Tapos, ayan, nagpe-prepare na. At ayan, si Babu tuwan-tuwa dahil may nakikita mga kambing. At tingnan nyo naman yung paligid. Ang ganda, diba? Oh, green na green ang paligid nila. At ang lamig. Sobrang lamig na talaga dito. Oh. Ang ganda, diba? Sabi nga ni mama, oh. Ang ganda naman dyan, pero nakakatakot. Bangin na kagad kasi. At ayan na yung celebration. Hindi na ako masyadong nag-video dahil naandyan din yung groom side. At syempre, kind of respect na rin sa kanila. Ayoko naman silang mailang o maging feel awkward sa okasyon nila. Sila dapat yung maging pinaka-comfortable sa araw na to. So, ayan, ganito nangyayari kapag engagement. And natapos na maaga yung okasyon, so may time pa tayong magpasyal. Maglalakwatsa tayo at gagala. Last time kasi nung pumunta kami dito sa lugar na to, wala pa si Babu. At yung mga panahon na yon hindi ko masyado na-enjoy dahil umulan. Kaya hindi maganda yung lugar, in short. Sabi ko, sayang ang punta ko. Pero this time, dahil maganda ang weather, nakikita nyo naman, ang ganda ng ulap, ang ganda ng paligid, ang ganda ng weather. Kahit malamig, yan. Pero na-enjoy ko. So, pupunta tayo sa Atabad Lake. Yes, yung sikat dito na Blue Lake sa
Hunsa, at malapit doon ang bahay ni Gulsar. Si Gulsar yung best friend ni Mujib, na katrabaho din niya. Bibisitahin natin sila, bibisita tayo sa kanila, at papakita ko rin sa inyo yung Blue Lake na pinagmamalakan nila dito. Isa yun sa mga tourist spot kasi dito sa lugar na to. At isasama din natin yung bagong kasal na si Irfan at yung asawa niya. Nakalimutan ko nga anong pangalan niya. Sinabi na niya yun pero nakalimutan ko anong pangalan. So isasama natin sila. Ipapasyal na rin sila total. Nasa vacation mode pa naman sila. At honeymoon stage. Honeymoon stage pa ba? So ayan, nakita niyo ang ganda dito sa Hunsa. Gandang-ganda ako dito sa Hunsa. Pero talagang ang lamig kasi. Hindi ko kaya ang lamig dito. Tapos ang tubig nila sobrang lamig. So ayan, voice over na muna tayo dahil ang ingay-ingay-ingay ng mga hangin. Ang ingay ng hangin sa labas ng kotse at ang hirap mag-vlog na may kasamang bata at nagnunok-nok. So, let's enjoy the view. As usual, enjoyin natin ang view ng Pakistan, guys. Yeah,
tunnel. Very dark tunnel this one. Dark tunnel. Wow. Wow. One time for him. Look at him. His reaction. Sleeping time. Sleeping time. So, sleeping time na. Dark already. Sleeping. Wow, the blue light is here. Like this. Wow, diba ang ganda ng kulay ng tubig ng ilog nila dito? Blue. Akala mo Gatorade blue. Ganon yung kulay ng tubig ng ilog nila dito. Grabe, ang ganda. Nagre-reflect yung mga bundok sa tubig niya. Oh. Ang ganda niya talaga, promise. Lalo na sa personal. Pag nakita niyo to sa personal, ma-amaze kayo. Ang ganda. Parang lalo siya naging blue actually ngayon na bumisita kami. And alam nyo ba, ang history ng Atabad Lake, sabi ng mga kaibigan ni Sudi, katulad ni Gulsar, dahil si Gulsar, nakatira siya dito, mismo sa Atabad Lake. Dati, isang village sila dito, and then, umulan ng malakas, and then, binaha yung lugar nila. So, yung buong tubig na to, kung nakikita ninyo, isa yung buong village, o isa silang buong community. Pero, natabunan sila ng tubig. At di nila alam kung bakit naging blue yung tubig. Siguro dahil sa tubig ng bundok o may mga minerals, kaya naging ganyan na yung kulay niya. Pero ang galing ng tubig ng ilog nila, hindi siya naghahalo sa ibang tubig ng galing sa ibang ilog. As in talagang kulay blue na talaga siya. Kung mapapansin ninyo, ayan, may makikita kayo na kulay brown na kulay na tubig sa ilog. Hindi talaga naghahalo yung blue doon sa brown na yan. Ang galing talaga. And then, yung mga nakatira dito dati, yung mga natabunan ng tubig, naghiwa-hiwalay na sila. Kumbaga, iba-iba na yung mga napuntahan nila, iba-iba na yung natirahan nila. Pero yung mga lupa nila dyan, as in wala na, as in goodbye. Ganun na ang nangyari. Tingnan mo, ang ganda ng creation, no? Dito mo ma-appreciate talaga yung gawa ng Panginoon. As in talaga, ang galing mo, God. Ang galing mo. So ayan, nakarating na kami sa bahay nila Gulsar at bumisita muna kami sandali dito. Yan, hinahanap namin si Gulsar ng mga oras na yan actually dahil hindi namin makita at wala siyang signal. Dito kasi sa Hunza, mahirap talaga ang signal, mapa-wifi o telecom nila, as in mahirap makakuha ng signal. So ayan, ang ginawa lang namin dito is kumain. Nakikain lang kami sa kanila dyan. At yan yung asawa ni Erfan. Siya yung nagbibitmit muna kay Babu habang ako ang nagbablog. At nakalimutan ko i-vlog ang sarili ko. Ang galing, diba? At dito yung unang video ni Francis na mga pumatok
nung after ko na ikinasal, dito kami nag-vlog ni Francis. Kung maaalala ninyo sa mga dati kong viewers, ayan. Ito yung history ng mga kalokohan namin ni Francis. Ayan, nandyan pa rin yung kambing. It's me! Not ba? Me! Ba? I'm scared. At mabilis lang talaga kami dito, as in, nagpahinga lang kami sandali, tapos nagtanghalian, at kaunting kwentuhan, kamustahan, dahil matagal din sila hindi nagkita ng best friend niyang si Mujib. There is dog. Dog? Yes. There is a dog? Yes. Ooh. Oops. There's no customer. Yeah. Even in Atabad Lake, there's no Customer, yes. not season, no? That's why. I thought the dog already behind me. That's why. We give birth to egg. Ah, 8 dog. 8 puppies. Wow. Wow, mashallah. Nice weather. And then you stay here, no? Where's Bobby? Your wife? Wow. Nice here, no? Staying here. Hindi na ako nag-vlog sa loob dahil nandun lahat ng kapatid niya, babae. At nakakaya mag-vlog at hindi ako nabigyan ng permiso. So, respetuhin natin kapag hindi sila pumayag magpa-video. Apple. Wow, ang dami ng bunga yung apple. Malapit na silang mahinog. And after that, ayan, nandito na ulit tayo sa kalsada. Ang ganda, diba? Ang ganda. Golden hours na. So, lalong na-appreciate natin yung ganda ng bundok, yung kulay niya, yung contrast niya. Diba? Para akong artist. Marunong na ako magpintura. Ang ganda, diba? So, habang nagbabiyahe kami dyan, meron kaming nakasalubong na, ayan, ang daming kotse, diba? Binilang ko nga actually yan noon eh. Hindi ko lang alam kung ilan na siya ngayon. Kasi nakalimutan ko na kung gaano sila karami. So, ayan, marami silang kotse na sunod-sunod dyan. May pawangwang pa. So, ang tinanong ko si Sudi kung ano yan, sabi nila yung government official daw nila nagvi-visit sa lugar. Sabi ko, ang daming sasakyan na yan. Mga convoy lang yan. Grabe yung politiko nyo dito ah. Grabe yung government nyo dito ah. Napaganon na lang ako eh. So, wag tayong pumunta sa mga ganyang topic. So, ayan. Yung nature nila. So, yung mga taga rito, ang mga hanap buhay nila, it's either sa farm, sa mga lupain nila, o mga tourist guide, o mga freelancing. Ganon yung mga hanap buhay nila dito. Is it amazing? Wow! Picture. You look amazing. Tasvir. Foto.
Photo. Wow, model. Wow. Model. Oy, smiling na yan. Smiling. Oh. Stand up. Walk. Wow. No one will see, empty. No tourists at all? So ayan, nag-stop over muna kami sa Atabad Lake at counting appreciation lang sa paligid. Sobrang na-miss ko tong lugar na to. At gandang-ganda ako mula noon hanggang ngayon sa lugar na to. At this time, kasama na si Babu. At yan, walang masyadong turista ngayon dahil sobrang lamig. Can we take photo there? Let's go down. Can we go down? Kami lang naandyan. At walang mga bangkang gumagalaw dahil walang turista talaga, as in kahit mga lokal, hindi sila nagpupunta muna ngayon dahil nga sobrang lamig. 1, 2, 3. Smiling. Smile. Brrrr. Smile. One more. Smile. Dian. At in fairness, marami na talagang nagbago sa lugar na to sa huling pagbisita ko. Dahil dati wala namang ganito karaming mga bangka, ganitong karaming mga establishment, tapos may mga hotel pa. May hotel na rin na nagbukas sa lugar na yan. Hindi ko na maalala kung anong pangalan ng hotel. Ang dami nagbago sa lugar na to. I heart Hunza. Ay, is that allowed? Sorry. At ayan, hapon na. Napagod na si Babu sa biyahe namin, sa mga gala namin. Napagod na ang lahat. Pauwi na kami. At dito na po nagtatapos ang video na to. Maraming salamat sa mga nanonood. Please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na videos. Salamat be, and always remember, stay beautiful in here, in your heart. See you on my next vlog. Inshallah, bye!